Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video ay papunta tayo ulit ng palengke dahil magluluto tayo ulit ngayon. I'm so happy kasi cooking time ulit ang darlings nyo. So ayan, pusod-pusudan lang tayo for today's video. Ayan, paaklangat, pasabog. So ayan, naglalakad na ako, paakyat para sumakay na ako ng tricycle papuntang palengke. So ito lang naman yung struggle dito. Maglalakad ka, hingaling ka, mga ganun-ganun eksena. But everything is good kasi maliit na subdivision lang naman ito. So for today's video, magluluto tayo ng buto-buto. So I'm thinking kung sasabawan ko siya o caldereta. Kasi parang gusto ko ng red sauce. Hinihingal na ako. Kasi naglakad na ako pababa, tapos paakyat ulit. So ayan, so pupunta tayo ng palengke para bumili ng buto-buto. Parang nag-crave ako sa buto-buto kasi. Parang gusto ko ng something mabuto. So, basta red sauce or sasabawan natin. Titignan natin kung anong masarap. So, for sure, habang nasa palengke naman ako ay malalaman ko kung anong gusto kong lutuin. So, tara, let's go. Pumunta na tayo ng palengke ngayon. So ayan na everyone, at dito na tayo ngayon sa palengke para bumili ng ating buto-buto. Ang sweet girl ng boses ko, kakain. Ito lang. Masing sa'yo naman, no? And so ayan na everyone, at nakabili na ako ng, umuulan! Nakabili na ako ng aking buto-buto. So dito na ako kay Mare! Mare, pabili ako! Umuulan? Pabili ako ng kamatis. Ay, kakamatis pa ba ako? Hindi na pala kamatis. Wait lang, And so na everyone, at nandito na tayo sa bahay finally after natin makipag-wrestling sa palengke dahil ang daming tao at makipaglabanan sa ulan. So I'm here na, so nahugasan ko na yung ating buto-buto. So tara, samahan niyo ako dahil imamarinate ko muna siya bago ko siya lutuin para mas malinam na at mas masarap. So ipapakita ko sa inyo, ang naisip kong gawin ay kalderetang buto-buto. So that pala nagnilaga or sinigang na buto-buto lang kasi umuulan sakto. Pero wala na nabili ko na Masoli ko pa sa kanila. So tara, let's go mga daladaling ko at samahan niyo ako mag-marinate ng ating kalderetang buto-buto ng baboy. Let's go! And so ayan na everyone, at ayan na ang ating pork buto-buto. Look at that! So itong strainer ay nilagay ko talaga dyan para pigain natin ang ating kalamansi. Ayan. So kailangan natin siyang pigaan ng kalamansi para may lime flavor siya. Ang arte ng lime flavor. So, ayan. So, may strainer para hindi naman kasama yung mga buto-buto. Dahil mapait yan. Mapait pa yan sa papaitan pag nakagat mo. Chares! So, ayan. Piga-pigain lang natin yan dyan. So, piga-piga lang yan. Mga dalad-darlings ko. Para bonggang-bongga at mas malinam na mas masarap ang ating kalderetang buto-buto ng baboy. Try, diba? So, ayan. So, later, may maganda tayong chika na habang nagluluto ako. Para sabi nga nila, maiba-iba naman ang cooking vlog kasi medyo boring akong puro cooking lang ang chika natin. So, dapat may kwentuhan din tayong malala. So, plangak, pasabog. So, ayan, okay na ang ating lime flavor, ang ating kalamansi dyan. So, lalagyan na natin siya ng toyo. So, yan, tansyahan na lang yan. So, yan ay ang pang-marinade natin. Tapos, papakuluan din natin siya dyan, Sam. Siyempre, hindi mawawala ang ating paminta. Ayan, ang paminta. Mas maraming paminta, mas masarap. So, after that, imamassage lang natin ang ating baboy. So, massage lang siya dyan. And then, after nito, ay isa-set aside lang natin siya dahil kailangan natin munang pasip-sip itong pinaano natin sa kanya. Mga pinaglalagay natin sa kanya, diba? So, ayan. So, ayan, nahalo na natin siya maigi. So, ayan, dyan lang muna siya. Itatabi natin siya sa gilid. At maghihiwa-hiwa muna ako ng ating sibuyas bawang para sa ating pangsangkot siya. So, tara, everyone, mga dala-dalings ko, let's go! And so, ayan na everyone. At nilagay na natin ang ating buto-buto at yung pinag-marinada niya dito sa ating kawali. So, naka-low heat lang yan. So, hintayin lang natin sipsipin niya ng bongga hanggang sa lumambot. So, mag-add tayo ng water dito later para mas lumambot ang ating buto-buto. So, actually, pwede na tayo mag-add ng water agad and then takpan lang natin siya para mas lumambot siya ng bongga. So, i-wait lang natin yan mga dala-dalings ko na hanggang masimmer ang ating buto-buto. Ayan.
So, ano tayo ng water dyan, everyone. Para sabay na sa pagpapalambot niya yan, syempre. Then, after that, everyone, kapag na-add natin yung water, syempre, kailangan natin siyang takpan. So, tatakpan lang natin siya, and then babalikan natin siya kapag ang ating buto-buto ay kulong-kulo na at medyo malambot na at sisimulan na natin siyang lutuin, di ba? But yung tinakpan ko agad. Ayan pala. Sorry guys. So ayan, tinakpan ko na siya agad. Yan. Para mas kumulo siya ng todo at babalikan natin siya kapag kulong-kulo na siya at ready na siya para sa ating gisahan portion. Let's go! And so ayun na mga kadaladaling ko. So andito na yung ating niluluto. So nakatakip lang siya dyan. Hihintayin lang natin siya kumulo ng kumulo. So habang hinihintay natin siya, habang nagluluto, kaya tayo. But ngayon na parang nasasamid-samid ako. So, ito talaga actually, marami nagtatanong nito lagi. Ito yung sinabi ko at alam ng mga daladalings natin yan every live that this question really touches my heart. It really makes me feel so cared, special, and loved when someone asks me this question. Yung simpleng tanong lang naman sa mga kaibigan mo or mga kasama na, are you okay? Pag tinatanong ako ng salitang, are you okay? Napapangiti kagad ako. Kasi nga sabi ko, di ba, I felt like that person really care about me. I felt like that person na parang mahal ako nito kasi tinatanong niya kung kamusta, kung okay lang ba ako. Ewan ko, pero I know and I believe that a lot of people really appreciate anyone or someone asking them, are you okay? Di ba parang ang simple lang pakinggan ng salitang, are you okay? Pero kapag inintindi mo yun na parang, di ba minsan ang ating yung general na talagang yung parang sagot natin, oo naman, bakit? Ba't mo natanong ganon? Na parang, parang ba't mo tinatanong na are you okay? Pero kapag inintindi mo yun at parang naano mo talaga yung taong nagtatanong sa'yo, like out of nowhere, bigla kang sinabihan na are you okay? Marirealize mo na special ka sa tao yun. Kasi he cares about kung ano yung nararamdaman mo, kung ano yung nafe-feel mo ngayong araw na to. Parang kinakamusta din na yung buhay mo kasi doon na magsisimula yung conversation eh. So ayan, thank you so much talaga sa mga taong, let's appreciate those people na hindi hindi nakakalimutan na parang out of nowhere na bigla tayo nang i-chat, oy, how are you? Kamusta ka na? Are you okay lang ba? Yung ganun guys, i-treasure nyo kasi totoong kaibigan yun. So eto din, marami nagtatanong kasi nito actually, na kamusta ba ang pagiging vlogger? Kasi syempre lahat ng tao pag sabi, ay vlogger, Diyos ko, ay masarap buhay niyan, malaki sahod niyan, madali lang yan, mag-video lang yan, may pera na kagad dyan. I mean, without knowing the backgrounds or yung everyday na parang nagiging buhay namin as a vlogger, they already have the assumption na parang okay ka lang, mayaman ka, marami kang pera, madali lang yung buhay mo kasi nga you don't have to work 8 hours. And we're lucky, syempre. Pero yung moment na kailangan mo mag-isip ng content for the next day after you uploaded a video for the day, yun yung mahirap guys kasi hindi naman madaling mag-isip ng content. And actually, one of the special talent of ng mga vloggers na is to fake their real emotions and what they're really feeling right now. Kasi a lot of social media influencer, ayan kami nila Ayen, nila Madam, nila Emma, ng mga bayuts, ng mga fairies nila Cha, ayan, na parang even though we're going through something, we're struggling, kapag may camera na parang nawawala yung lahat kasi we don't wanted to pass the negativity sa mga taong manonood ng video na yun. So lahat biglang nakangiti. Actually, magaling ang mga bakla dyan. Pag tinutukan mo ng camera, iba na kagad, ibang tao na sila. Si Ayela, kahit nag-edit siya, parang na-haggard siya. Pag dito, ay night, so mga ganun tututukan ko siya. So eto po, nag-edit tayo ng ganitong video, channel, nakangiti na. And then, tapos, what really makes us so sad is, well, we're open naman sa mga negative comments. Not actually negative comments. Siguro yung mga criticism and yung mga feedback ng mga tao. Pero minsan nagiging masyado tayong taklesa sa mga comments na sinasabi natin without thinking kung anong mapifeel ng taong nag-effort gumawa ng video na to, nag-edit ng video na to, na gusto lang naman ng taong yun is pasayahin kayo, pasayahin din yung mga taong nanonood nun. Kami actually, we're happy kapag nag-vlog kami. Sobrang saya namin kapag nag-vlog kami pag may content kasi we make sure
Kasi we know na mapapasaya namin yung mga taong manonood ng videos namin. So I am very happy that I am surrounded with good friends, family, and also my special someone. Yan sila, yung mga mamshis, mga papshis, mga ates, and mga kuyas namin that really motivate us every single day. Yung mga ibang tao pa nga, you know what, this is really happening na talagang nakakalungkot dahil may isa tayo, yung mga tinatawag nating fairy godmothers or yung mga fairies natin. One time, they're actually being, yung iniistorbo na sila ng mga tao, kung ano-ano pa yung sinasabi sa kanilang mga tao na all they wanted to do is to help us. Na para magpatuloy kami sa pag-video at pag-vlog, para may mai-upload kami everyday at may mai-share kami sa inyo, may mapasaya namin kayo. Pero yung ibang tao talaga, which is a very, very walang magawa sa buhay, ginagawa nila is iniistorbo nila talaga at kung ano-anong sasabihin nila dun sa mga taong gusto lang naman itulungan kami. And I'm very happy being surrounded with the fairies and impactas and my family and also my loved ones kasi they are the one that really pushing me to wake up in the morning para to go, to push myself na para mag-vlog and mag-video and to share positivity to people that watching this or watching all our videos. And ayun, maraming salamat sa syempre sa mga kaibigan ko, kila Ayala, kila Madam, kila GM, kila Ayet, kay Cha, na kasi di ba hindi simula nung umpisa hindi nila ako iniwan. Simula nandiyan lang sila kapag may problem. There are the people or there are friends na talagang you really can count on anytime if you're going through something. Hindi lang sila nandiyan kapag masaya kahit malungkot dadamayan kanila. And especially yung mga momshies ko dyan yan, my momshi forever, you know that na thank you so much kasi hindi ka nagsasawang suportahan kami ng mga bayot na iparamdam sa amin na special kami sa iyo. Ano man ang mga special kami na masaya ka sa mga ginagawa namin. Ayan, kay Momshi, thank you so much kasi alam mo yun, yung everyday na parang meron kang nakakausap na mga taong tumutulong sa'yo really makes you feel na talagang hindi mo kailangan tumigil at hindi mo kailangan mapagod. Wala kang karapatang mapagod kasi may mga taong naniniwala sa'yo. Kasi you know what, sometimes I felt like giving up. To be honest with you guys. Kasi masyado nang marami nangyayari, masyado nang, alam mo yun, yung may pressure na din na, pero kapag nalaman mo na there's people na naniniwala sa'yo at nagtitiwala sa'yo, na parang yun yung talagang nagbo-boost ng confidence mo na mag-upload ka ng video. Not just to upload video, okay? But to make people na nanonood dito na maging masaya sila. Kaya guys, sabi ko nga, yung mga taong laging nagtatanong sa inyo ng kamusta kayo, ako ay never ever na parang kamusta yun, o kamusta ka, okay ka lang ba? They know that, na mahilig ako mga musta kasi talaga. Kasi alam ko yung feeling kapag ikaw na mismo yung kakamustahin. Ang sarap sa feeling kapag may taong nakaalala sa'yo para kamustahin ka lang. At yung mga, syempre, alam mo, I'm so lucky na nakakausap ko yung mga fairies natin because why? Kasi they are the successful people na talagang you will learn a lot. Na sila yung mga taong pinagdaanan din yung mga pinagdadaanan namin before they're able na parang mag-share ng blessings nila kasi they have extra. Nag-share ang mga fairies natin because they have extra and they are entertained at napapasaya namin sila. So, ayun. So, ang lesson natin today ay ingatan ang mga tao na nandyan sa paligid natin nang hindi lang nang meron tayo, hindi lang dahil masaya, kundi kahit malungkot. At lalong-lalo na yung mga taong nagtitiwala at naniniwala sa iyo. At especially yung mga taong kinakamusta ka kahit walang okasyon at kahit walang kailangan sa iyo. Those are the people na kailangan mong i-treasure because those people are real friends, family, and they really care about you and love you. You really matter to them. So, ayun. So, alam ko maraming magtatanong bakit hindi ako nakasama ng Baguio. Ayun, alam na naman nila yung reason kung bakit hindi ako nakasama ng Baguio and lagi naman nilang maiintindihan yan. At naiintindihan naman. Not because dahil may jowa ako may iwan. No. Hindi, never naging reason si GJ para hindi ako sumama or makaalis sa mga bayot. And alam nila yan. Never naging problema si DJ para masira ang schedule ko, para makita ko ang mga kaibigan ko, sila Ayala, sila Madam, sila GM. Never. So, ngayon, sabi alam na naman nila yung reason. So, they already know that. Kasi nga, guys, malayo pa ang revenue. So, ayan, hindi pa natin kayang umampa-ampat para mag-happy-happy lang, di ba? So, ayan everyone. So, habang pinapakuluan ko siya dito, nararamdaman ko yung init niya at pinagpapawisan ako. At nakikisabi, ayan, si Darla, pawis na naman. Hindi niyo naman maaalis sa akin. Pawisin talaga ako. Bata pa lang ako. Hindi na yun mawawala.
So ayan everyone, samahan nyo ako sa pagluluto. Hanggang dito na lang agad. So hanggang dito na lang yung chikahan natin. So the next time is iba naman yung pagchichikahan natin habang nagvo-vlog tayo. Bakit nasasamid ako? So, ayun everyone. So, wait lang natin maluto at mag-umpisa to. And then after that, magtitiis na at kakain na tayo. So, again, I would like to take this opportunity na sa chikahan na to is to thank those people na nandyan lagi para supportahan ako. Hindi lang para supportahan ako, syempre. Hindi lang naman mahal ko sila dahil sinusuportahan nila ako. Mahal ko sila dahil totoo sila sa akin at kaibigan at pamilya ko sila. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. Alam niya na every single day that I'm always thanking everyone sa lahat ng videos ko kasi I really appreciate even the single thing that you're doing on my blog. Even just watching it and commenting and showing the appreciation sa lahat ng video na ina-upload namin. I'm very, very happy and very, very lucky to have you guys. So tara na, tama na mga chika na to. So tara na, hintayin na natin malutong ating buto-butong kaldereta ng baboy. Let's go! And so yun na everyone. So as you can see, ayan, medyo sangkot siya ng ating tawag dito, buto-butong kaldereta. So lalagyan lang natin siya ng mantika sa gitna. At ilalagay na natin ang ating sibuyas bawang. So ayan everyone, ilalagay lang natin yung sibuyas bawang and then after that, igigisa-gisa lang natin siya. So ayan, gisa-gisa na tayo ng ating sibuyas bawang dyan. So hintayin lang natin masungkat siya, sangkot siya. At maluto ang ating sibuyas bawang basta mag-caramelize siya. And then, ilalagay na natin ang ating tomato sauce. So, ang bongga. Guys, sana naaamoy niyo siya kasi sobrang bango na niya. So, hayaan lang natin siya dyan. So, hayaan lang natin mag-isa-gisa yan. Masakuntsa ang ating buto-buto. And then, after that ay ilalagay na natin yung tomato sauce natin in a bit. Ayan, bisa-bisa. Luto-luto to the max. Ayan. Siyempre guys, huwag niyong hayaan lang ha. Halu-haluin niyo siya para hindi kagad masunog. So kapag nakaamoy-amoy niyo na yung ating sibuyas bawang, so hinahaan ko siya kasi para hindi kagad masunog. So, pero hayaan lang natin siya dyan. Okay, let's go! And so, yun na everyone, at nakita nyo, nag-isa-gisa natin ang ating sibuyas bawang. So, ilalagay na natin yung ating tomato sauce. Ayan. So, ayan to yung ating tomato sauce para maging pasabog na talaga siya. So, ayan, pinapatay-patay ko kasi siya. Hinahalu-haluin lang natin. And then, after that, kailangan lang natin pakapitin yung ating tomato sauce sa ating baboytra. And then, mag-add lang tayo ng konting water dito at ilalagay na natin ang ating liver spread. So, let's go! Paklangak pasabog! So, ayun na everyone. So, nalagay ko na yung ating tomato sauce. Nagad na ako ng water. And also, nilagyan ko na rin siya ng ating mga sili para pampasarap at pampagana ng kain natin. So, ayan, papakuluan lang natin yan hanggang sa maiga. And then, i-add na natin ang ating liver spread. So, let's go! So, ayan everyone. So, as you can see, ay nilagay ko na yung ating liver spread. So, i-mix lang natin siya sa ating caldereta. And then, after that, papakuluan lang natin siya. And then, kainan na! So, ayan. Hintayin nyo na yung pagkasabi ng okay na to! Chares! Pak, plangak, pawis. And so, ayun na everyone. At luto na ang ating caldereta dyan on the side. So, again, thank you so much everyone for watching this video. I think hanggang dito na lang yung vlog natin. So, again, maraming salamat sa lahat ng mga daladalings ko, Popshies, Momshies, my forever Momshies, mga ate, kuya ko dyan, Popshi. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. So, hanggang dito na lang ang vlog natin. So, mahal na mahal ko kayong lahat, alam yan. And I hope you enjoyed this vlog. At magkita-kita tayo sa next vlog. I love you everyone. Mwah!